What is now the update on Maharlika Investment Fund, sir? Ipinasa namin, ito certified urgent by the President. Ipinasa namin and it will be taken up by the Senate to when they resume session. So hopefully they will be able to deliberate, they will be able to speak about it, and I'm sure, given that how learned and wise our senators are, makikita naman nila yung mga benepisyo at anong magagawa ng Maharlika Investment Fund para sa pag-unlad ng ating bayan. But on the part of Congress, we passed it on third reading. Sinasabi naman nila ito is railroaded, hindi naman. Mga 3 araw we spent deliberating. Lahat ng taong gusto magtanong, nagtanong. Lahat ng tao na gusto magsalita tungkol sa investment fund ay nakapagsalita sa floor. So we addressed everyone's concerns, everyone was able to register their opinion, and on that part it was put to a vote and it was passed. What is good is that the President will be going to the World Economic Forum on the 20th of January in Davos. Yan po ay ang pinakamalaking conference na pwede mong puntahan sa buong mundo. Lahat ng mga pinakamalaking negosyo, lahat ng mga pinakamalaking leaders, lahat ng mga you name it. Yan talaga ang pinakamasikat na pwede mong puntahan in terms of a state/business conference. So malaking bagay pa yan na pwedeng sabihin ng ating Pangulo na ipinasa na sa Kongreso ang Maharlika Investment Fund para makakuha ng investments galing sa WEF. So ang mga negosyante dyan na gusto mag-invest, ang mga funds, ang mga iba't ibang tao na interesado, at least there is a palpable and not naman concrete, given that it hasn't been passed yet, but at least there is a palpable development that can be outlined by our President. That's very important. Anak ni Senator Amy Marcos sa taong bayan, tila pumutok na sa galit. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan ang mga di umano'y buayang mambabatas at ang administrasyon ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, upload namin at eto na nga mga kababayan. Sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senator Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid, dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang madismaya at magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila,
Mahirap talaga pag ang nakapwesto ang mga taga-norte, masyadong duhapang sa posisyon, ayaw nang bumitaw kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila, puro mapagsamantala sa kaba ng bayan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil tayong mga Pilipino ang nagtatalo-talo, parang hindi kayo mga Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga ibang dayuhan dahil tayo mismo hindi nagkakasundo. Imbis na tayo ay magtulungan, nagkawatak-watak pa tayo. Kailangan niyang ipakita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para pagtakpan at maitimbre ang kilos ng kalaban ng kanyang kapatid. Kilos ang style ng mga makapili nung araw. Alam niyang hindi na siya mananalo bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid-bahid na reputasyon nila. Kaya kailangan niyang maging mangga. Kung hindi dahil kay VP Sara, hindi ka namin dapat iboboto noon. Kaya kami nabudol mo. Pero ngayon, hindi ka makatikim sa akin ng boto. Hindi ka dapat manalo ngayon, budol senador. Ang gusto lang itanim ni Amy sa isipan ng mga tao na siya ang karapat-dapat maging presidente. Hintayin natin palitan niya si Quezon sa pwesto. Uunahan niya si Tamba kapag natanggal si VP Sara sa pwesto. Diyos ko, sabihin mo na ang totoo, Senator Amy. Alam naming alam mo ang lahat. Kung para ka sa taong bayan, sabihin mo na ang totoo, para kang walang panindigan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Masyado nang naghihirap ang taong bayan at ang dami ng mga kabulastugan, ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe ang korupsyon. Harap-harapan na. Kung hindi mo kayang ibunyag ang katotohanan, huwag mo nang gamitin ang mga Duterte para mamangka ka sa dalawang ilog. Masyado nang halata na ginagamit mo lang ang mga Duterte para siguro manalo ka. Huwag mong gamitin ang ama mo. Ayan na nagsalita na ang anak mo mismo. Mahiya ka naman sa taong bayan kung may hiya ka pa. Unquote. Sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko VP pa Sara. alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama.